For today's video ay gogora na nga ang person, kaya naman for today's kaganapan ay mag-aayos ako ng aking mga gamit na aking dadalhin. 2 araw bago pa nga lamang ako umalis ay sinalansan ko na lahat ng aking mga gamit na aking dadalhin. Nakaripak na nga yung iba at balot-balot na, kaya naman mabilis na lamang ilagay sa maleta. Kami nga mga OFW kapag umuwi ng Pinas ay halos pasalubong ang laman ng mga maleta. At pag kami pabalik na nga ng ibang bansa ay samot-sari din ang aming mga dala. At karamihan nga dyan ay mga pagkain. Konti nga lamang ang laman ng aking maleta dahil 30 kilos lamang ang pwede at 7 kilos na hand carry. Hindi katulad ng ibang airlines na nasakyan ko na 45 kilos ay pwede. At bukod pa ang 7 kilos na hand carry, kaya naman mas madami ako naiilaman dati kumpara ngayon. At dahil hindi nga din malalaki ang items na aking dala, hindi ako nahirapan na pagkasyahe ng 30 kilos sa isang maleta. At habang ako'y nag-aayos nga ng aking gamit ay biglang dumating ang aking tiyahin at daladala yung aking ipinatahi ng mga damit ni Lola. Dahil nga malaki ang aking alaga na si Lola ay mahirap makabili ng yari na damit na kakasya sa kanya. Kaya naman ang ginagawa ko kapag nagbabakasyon ako ng Pinas ay bumibili ako ng tela at ipinagpapatahi ko na lamang siya sa aking tiyahin na si Ate Jenny. Kapag nagbabakasyon nga ako ng Pinas ay nagdadala pa ako ng damit ni Lola na para pinakasukatan. At ngayon namang nagbakasyon ako ay nalimutan kong magdala ng damit ni Lola na pinakasampol, buti na nga lamang at tanda ko ang sukat ni Lola. Siguradong matutuwa nga si Lola dahil may mga bago na naman siya ng mga bestida. Ayan nga't pagkatapos kong tingnan isa-isa yung mga damit ni Lola ay bumalik na ulit ako sa paglalagay ng aking mga iba pang gamit na dadalhin. At sa paglalagay ko nga dyan ay naamoy ko na parang may tuyo, kaya naman inihiwalay ko at ibinalot ko din sa may eco bag para hindi mangamoy. Isa nga din yan sa paborito ng mga OFW, ang tuyo. At sa dami nga ng dala ko na iba't ibang klase ng mga pagkain, abay parang magtatayo na ng tindahan ang lagay na are. Sa Israel ay meron din naman mga tindahan ng mga pagkain Pinoy, ang kaso ay mas mahal nga lamang. At sa dami nga dyan ng aking mga dala na noodles at dilata, abay parang pangpayuti ay ata ang aking mga dala pabalik ng Israel. At dahil food is life ay isa nga yan sa kaligayahan namin mga OFW, ang mga pagkain Pinoy. Bukod nga din sa aking mga sariling dala, meron din padala ang aking tiyahin, ang aking ate at ang aking pinsan. Hindi ko nga sila kasamang nagbakasyon, kaya naman nagpadala sila pabalik ng Israel ng mga pagkain na gusto nila. Andyan din ang padala ng aking reliever na kabilin-bilinan ay huwag kong kalilimutan. Dahil sa dinami-dami nga daw ng kanyang pinagreliban ay wala daw siyang natatanggap kahit naman daw babayadan niya. Kaya naman sabi ko sa aking reliever ay huwag siyang mag-alala dahil pagbalik ko ay kumpleto niyang matatanggap ang kanyang mga bilin sa akin. Pagkatapos ko nga maayos lahat ng laman ng maleta ay eto na ang timbangan portion. Magkakaalaman na kung sobra o kulang sa timbang. Ang ginamit ko nga dyan timbangan ay timbangan nga namin ng palay. At habang nga sinasara namin dyan ang maleta ay sa isip-isip ko na lamang ay sana'y huwag susobra sa timbang dahil meron pa nga akong mga panlagay na dadalhin ko. Ganto nga lagi ang eksena namin mga OFW kapag uuwi at babalik ng ibang bansa. Kailangan lagi na may nakaredy na timbangan para hindi sumobra sa timbang. At eto na nga exciting part, unang lagay, sobra agad. Abay, sobra agad ng 3 kilo sa unang lagay pa lamang. Yung dapat na 30 kilos ay naging 33 kilos nga. Kaya naman pandibaba ulit ng maleta at kailangan bawasan. Pumili nga ako dyan ng mga pwede kong alisin na pwede ko namang ilagay sa hand carry. At pagkatapos ko magbawas ng laman ng maleta ay pandisara na ulit kami at sa pangalawang pagkakataon ay timbangan portion na ulit. Tunay naman na nakakapagod din nga magayos ng maleta. At nang timbangin nga namin ulit ay 29 kilos na at kulang pa ng 1 kilo. At yung kulang nga na timbang ay dadagdagan ko na lamang kapag paalis na ako. Yun nga mga binawas ko dyan sa malaking maleta ay nilagay ko na lamang dyan sa hand carry at halos lahat nga ay mga pagkain. Yung dami nga ng binawas ko ay umabot ng 4 na kilo. At nang timbangin ko naman ay umabot na agad ng 6 na kilo, abay 2 kilo din agad yung maleta. Kulang pa nga ako ng 1 kilo kaya naman dadagdagan ko na lamang kapag paalis na ako. At yan namang mga pasalubong ko na damit para kay Lola at Nili ay dyan ko na nga lamang inilagay sa aking extra bag. Ayan nga't sa wakas ay natapos na din ako sa aking paggagayak at 2 araw na nga lamang dyan ay gogora na ulit ako at sa wakas ay makikita nyo na ulit si Lola at Nili. Thank you for watching!